Good morning po muli sa inyong lahat at patuloy tayo sa series natin na paano ba ako magsuserve katulad ng ating Panginoong Hesus. Kahapon po tayo po ay napag-aralan po natin that we are God's masterpiece, workmanship. Sabi po ng Ephesians 2:10 yan. We are God's workmanship created in Christ to do good works. Inihanda na tayo ng Panginoon doon. So hindi lang po tayo kailangan maging bahagi ng mundong ito para mag-consume. We are a contributor sa mundong to. We have to serve. We have to have a ministry. Meron tayong ginagawa dapat kakaiba sa mundong ito. Hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging inventor para ikaw ay may i-contribute sa mundong ito. Hindi po kailangan yung mga bagay na imposible. Kailangan po natin i-mag-align lamang po sa Panginoon. At pag-align po tayo kay Lord, lahat po ng yan ay magkakaroon po tayo ng value sa mundong ibabaw na ito. Katulad ng mga puno, hindi po yan magkakaroon ng value kung hindi po yan magre-release ng oxygen. Hindi yan magkakaroon ng value kung hindi po yan mamumunga. Hindi po yan magkakaroon ng value kung ang kanyang mga ugat ay hindi sisipsip ng mga tubig ulan. Di ba po? Para hindi magkaroon ng mga baha. Kaso nga po sa panahon natin nga wala ng mga puno, kaya nagkakabaha kaliwat kanan. So ano ang contribution ng bawat isa po sa atin? Titingnan natin ang ating Panginoong Hesus na kung saan siya po ang mismo nagbigay ng halimbawa. Una po, tignan po natin, ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng time. Naging available po ang Panginoong Hesus. Tignan po natin yan. So, ang service po, ang ministry, ay ito po ay sinatawag natin in Greek word to serve. Serve po. Bakit? Kailangan mag-serve. Kailangan, alam niyo po ba ang Panginoong Hesus po ay pumunta rito sa lupa not to be served but to serve. Yan po ang motto ng ating Panginoon. Hindi siya pumunta sa lupang ito para daw siya ay paglingkuran, kung hindi para siya ang maglingkod. So it doesn't matter what talent you have, but if you are not available, you cannot be used by God. Si Hesukristo po, lahat, siya na pong lahat. King, Creator, everything, God itself. Pero iniwan niya ang kanyang trono sa heaven. Iniwan niya yung magandang light niya sa heaven para sa iyo at para sa akin. Ginawa niyang available ang sarili niya para sa iyo at para sa akin. Sapagkat meron siyang isang bagay na nasa puso niya. Ano po yun? Ang pag-ibig. Ang pag-ibig po ang nagtulak sa kanya na bumaba dito sa lupa. Na kung saan maging available siya doon sa magiging sakripisyo na gagawin niya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin yung naging tao ng si Hesukristo dito sa Matthew 20 verse 30 to 32. Tingnan niyo po rito ang kwento rito. Two blind men shouted, "Lord, have mercy on us." Merong dalawang tao, mga bulag, at sumigaw sila nung naglalakad ang Panginoong Hesus. "Lord, have mercy on us." Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Inignore ba niya? Tingnan po natin. Sabi dito, Jesus stopped and called them. What do you want me to do for you? Yun ang tanong ng Panginoong Hesus. Huminto ang Panginoon at tinanong niya. Sinabi niya, ano ang pwede kong gawin sa iyo? Ganon din po tayo mga kasama at mga kapatid. Tingnan po natin, nakita ng Panginoong Hesus ang pangangailangan. Nakita mo na ba ang pangangailangan ng kapaligiran mo? Nakita mo na ba yung pangangailangan ng mga tao na sa paligid mo? So kailangan may makita ka. Magkaroon ka ng compassion doon sa mga tao. Si Jesus nagkaroon siya ng compassion kaya siya huminto. Kasi mga bulag na tao tong dalawang to. So nung huminto siya, sabi niya, halika, tinawag niya, anong maitutulong ko sa'yo? So ang kailangan natin bilang mga mananampalataya kay Jesucristo para natin tularan ang ating Panginoon, kailangan tayo ay magkaroon minsan ng tigil muna tayo. Tumigil muna tayo, mag-pause muna tayo at magkaroon tayo ng available time kay Lord. Because nowadays po, this is a very busy days. A fast-paced era po natin. Lahat ng tao rito ay nagmamadali. Saan ka man pumunta, mapapilahan man yan, mapa-carousel man yan, mapasalansangan man ng daan yan, lahat nagmamadali, gustong mauna. Walang gustong maghintay. Naiinip ang tao ngayon. Why? Pero kailangan natin matutunan maghintay. Mag-pause muna tayo. Hindi natin matutularan ng Panginoong Hesus kung laging busy tayo. Wag po natin hayaan na tayo ay laging, Lord, busy ako, wala akong time mag-serve. No. You have to learn to stop, pause, and sabi mo kay Lord, Lord, available ako.
Kasi maraming time tayo nauubos sa ating mga pagso-social media. Marami tayong nauubos na time sa paglalaro po natin ng online games. 'Di ba po? Bukod pa yung sa work natin, bukod pa yung studies natin, at hindi na nga uso ang manood ngayon ng television. 'Di ba? More doon na tayo sa mga gadgets po natin nanonood. So yan po yung nakikita ko ngayon yung trending sa mundong ibabaw na 'to. Because this is a new era. Digital age po tayo. So, lahat po tayo masasabi natin wala akong time, pero actually may time tayo. May time tayo if we will just say, Lord, yes, may time ako para sa'yo. Sabi nga ng Proverbs 3:28, never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now. Huwag mo nang hintayin daw na sabihin sa kanya, oh, bukas na lang kita tutulungan kung kaya mo naman siyang tulungan ngayon. So, si Jesucristo, ang number one po niyang ginawa ay nag-stop at tinawag yung mga bulag. Nagkaroon siya ng compassion sa tao at sinabi niya, "Anong maitutulong ko sa'yo?" Of course, ang kailangan ng tao ay kagalingan mula sa kanilang mga paningin. So anong ginawa ng Panginoon dito sa kwentong 'to? Pinagaling po niya, hindi niya hinindian 'yan. So, ano ba yung mga barriers natin para maging available tayo? Ito po yung isulat po rin ninyo bukod po dun sa number one na kung saan kailangan natin mag-serve katulad ng ginawa ng Panginoon, maging available ka. Availability is the number one key of serving just like Christ. Titingnan natin ngayon, yung tatlong bagay, ano ba yung naghahadlang sa atin para maging available tayo? Number one is yung self-centeredness mo. Self-centeredness ng bawat isa sa atin. Lahat tayo nakatuon sa sarili natin. Wala pong exempted dyan. Every one of us. Because meron tayong tinatawag na I, me, myself. Paano naman ako? Paano yung pamilya ko? Paano yung aking kinabukasan? Paano yung aking mga karir? Paano lahat ito? Yung ako. Sabi nga ng Philippians 2:4, forget yourselves long enough to lend a helping hand. Sometimes kailangan natin mag-stop, sometimes kailangan natin maging available just to help other. Hindi mo kailangan, alam niyo po nakakatuwa, in times of calamities, in times of talagang makikita niyo ang isang lugar na nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng kalamidad, na kung saan nakikita niyo po nag-i-stop ang mundo ng mga tao. Yung mga kanilang kabisihan, yung kanilang mga bagay na pangsarili, nag-i-stop po yan. Anong ginagawa ng mga karamihan tao? Pag during calamity, nagbibigay ng tulong. Sa iba-ibang paraan, nakakatuwa po, nakakataba ng puso, iniiwan nila yung pagiging makasarili ng bawat isa at tumutulong po. Yan po yung maganda sa atin. Bilang mga Pilipino po, yan po ang isang value na nakita ko na kung saan madali tayong tumulong sa kapwa natin. Lalo na sa mga nangangailangan. So, i-maintain po natin at pag-igtingin pa natin sa lahi po natin bilang mga Pilipino, yung kultura ng mga Pilipino na bayanihan, yan po ang dapat gayahin din ng ibang mga tao sa mundong ito. Na kung saan yung hospitality ng mga Pilipino, yan po yung pairalin natin. Huwag natin isipin lagi yung sarili natin. Huwag tayo maging makasarili. Tignan natin yung pangangailangan ng ibang tao. Kung kaya natin tumulong, wag nating hintayin pa yung sakuna. Wag nating hintayin yung mga dilubyo, yung mga kalamidad para tumulong tayo. Nakikita ko at naniniwala ako na kaya ng lahing Pilipino ang tumulong sa isa't isa. Ang pangalawa pong barrier ng pagiging available po natin ay yung tinatawag nating perfectionism. Kailangan bago ako mag-serve kay Lord, ay perfecto na ako. Kailangan maayos na ako. Wala akong kasalanan, 'di ba? No. Ang sabi ng Panginoon, kahit na ano ka pa man ngayon, ano man ang estado ng buhay mo ngayon, mag-stop ka lang. Then sabihin mo, Lord, magse-serve ako sa'yo. Anong kailangan mo? Kahit ano man ang nakikita mong imperfection mo, sabihin mo, Lord, magse-serve ako sa'yo. Hindi mo kailangan maging magaling para mag-serve sa'yo, sa Lord. Hindi mo kailangan marami kang alam tungkol sa Biblia para mag-serve sa Lord. Ang kailangan mo, time. Kailangan mo, available ka ba? At pag meron kayong sinabi mo, Lord, i-stop muna ako, magsaserve muna ako sa'yo. Alam niyo po, we have 7 days a week, we have 365 days in a year. Pero how long did you serve God? How long you have time, spend time kay Lord? Diba? So ikaw makakapagsabi niyan and you can evaluate yourself on this matter. So kapatid, wag mong isipin na kailangan maging maayos ka. Pumunta si Jesus sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Pumunta ang Panginoong Jesus para sa mga taong kailangan siya.
Ang pangatlo pong barrier ay yung materialism. Sabi nga ng Luke 16, we cannot serve two master. We cannot serve God and money. We have to choose. We have to stop. Hindi ko sinabing huwag kayong magtrabaho. Hindi ko sinasabi na huwag kayong kumita ng pera. Kailangan po natin 'yan dito sa mundo nating ito. Pero kailangan natin bigyan natin ng time si Lord. Bigyan natin siya yung sinasabi ng Matthew 6:33 na unahin natin siya. 'Di ba po? Kailangan nating maglingkod sa Panginoon. Unahin natin, mahalin natin ang Panginoon ng buong puso natin. At doon sa pagiging materialistic natin, wag mo nating hintayin na tayo yumaman muna bago maglingkod. No. Kahit ano man ang estado ng buhay mo, mahirap ka man, mayaman ka man, o nasa average ka man, meron kang opportunity to serve God. So I hope sa umagang ito, meron po tayong natutunan. I hope na maging available ka kay Lord. So manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa first na amin po natutunan that we must be available, Lord God, sa iyo. Lord, I pray that everyone who listens this vlog, Panginoon, ay matutunan po nila to stop, pause, Panginoon, at sila ay magkaroon ng realignment sa inyo, Lord God, upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus, nagkaroon siya ng compassion. That's why He paused. That's why He stopped, Lord God, and healed that blind man, Panginoon. Gayon din po kami, Lord God. We can reach out people. We can help others, Panginoon. But kaso nga lang, Panginoon, yung mga tao ay naging busy, Lord. I pray na anyone who hears this message, oh God, they will learn to stop. They will learn to pause their lives, Panginoon, and lend a helping hand, Panginoon, doon sa mga taong nangangailangan. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. At patuloy po tayo. Bukas po, patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Meron pa po tayong 3 points na kung saan paano tayo maglilingkod katulad ng ating Panginoong Hesus. So see you po sa susunod po nating series na ito. God bless you all.